Narito ang malinaw, detalyado, at malalim na pagpapaliwanag sa lahat ng iyong itinanong, upang lubos mong maunawaan at maliwanagan. Isa. Biyaya ng Diyos at grasya ng Diyos. Ano ang kahulugan nito? Sa katotohanan, ang biyaya at grasya ay iisa at pareho ang ibig sabihin. Ito ay ang pagmamahal, kabutihan, at tulong ng Diyos na ibinibigay niya sa atin ng libre, walang bayad, at hindi natin karapat-dapat matanggap. Hindi ito kapalit ng ating mabubuting gawa, talino, o kabutihan. Ito ay kaloob lamang ng kanyang pusong mapagmahal at maawain. Biyaya, tumutukoy sa lahat ng mabuting bagay na natatanggap natin mula sa Diyos, buhay, kalusugan, pagkain, pamilya, proteksyon, at lalo na ang pagkakataong maligtas at makapiling siya. Lahat ito ay regalo, hindi sweldo o gantimpala. Grasya, ito ay ang parehong kabutihan, ngunit madalas itong tumutukoy sa lakas, kapangyarihan, at tulong espiritual na ibinibigay niya upang makayanan natin ang mga pagsubok, magbago ng buhay, sumunod sa kanya, at malampasan ang kasalanan. Kapag sinabi nating sapat na sa iyo ang aking grasya, ibig sabihin ay sapat ang tulong at lakas na ibibigay ng Diyos para sa iyo. Malalim na kahulugan. Dahil tayo ay mga taong nagkakasala at nagkukulang, ayon sa batas ng Diyos, dapat sana ay hiwalay tayo sa Kanya. Ngunit dahil sa Kanyang biyaya at grasya, hindi niya tayo itinakwil. Ibinigay niya si Jesus upang mamatay para sa atin. Ito ang pinakamalaki at pinakamahal na halimbawa ng Kanyang grasya. Sabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi galing sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki. Pagkakaiba. Biyaya, mas malawak, lahat ng mabuting kaloob at pagpapala. Grasya, mas espesyal, tulong at lakas para sa ating espiritual na paglago at kaligtasan. Dalawa, kagandahang loob ng Diyos at kabutihan ng Diyos. Ano ang kahulugan? Ito ang katangian o likas na ugali ng Diyos, na siya ay mabuti, mapagmahal, matulungin, mapagpatawad, at puno ng habag. Ito ay kung sino siya, hindi lamang kung ano ang ginagawa niya. Kagandahang loob, ito ay ang pagiging mabuti at mapagbigay ng Diyos, kahit sa mga taong hindi nagmamahal o sumusunod sa Kanya. Sinasabi sa Biblia na pinasisikat niya ang araw at pinapaulan sa mabuti at sa masama, ito ay Kanyang kagandahang loob. Hindi niya tayo pinaparusahan agad, bagkus ay nagbibigay pa ng pagkakataong magbago. Ito ay puno ng lambing at pagmamahal. Kabutihan ng Diyos, ito ay ang Kanyang ganap at walang bahid na kabutihan. Walang masama o mali sa Diyos. Ang Kanyang kabutihan ay walang hanggan, walang katapusan, at hindi nagbabago. Kahit dumaan tayo sa hirap o pagsubok, ang likas na ugali niya ay mabuti, at ang lahat ay ginagamit niya para sa ating ikabubuti kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Malalim na pagkaunawa. Ang kagandahang loob ay paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal, habang ang kabutihan ay ang kanyang sariling kalikasan. Halimbawa, kapag pinatawad ka niya sa iyong kasalanan, iyan ay kagandahang loob. Ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa, dahil siya ay likas na mabuti, iyan ay kanyang kabutihan. Sabi sa awit 103:8, ang Panginoon ay maawain at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Sabi naman sa awit 145, ang Panginoon ay mabuti sa lahat, at ang kanyang kagandahang loob ay nasa lahat ng kanyang mga gawa. Pagkakaiba. Kagandahang loob ang pagpapakita ng kabutihan, awa at pagmamahal sa atin. 3. Buhay na walang hanggan. Ano ito? 1. Sa ngayon, kapag tinanggap mo si Jesus, nagsisimula na sa iyo ang buhay na walang hanggan. Hindi ka nahiwalay sa Diyos. Mayroon ka ng kapayapaan, pag-asa, at tunay na kahulugan ng buhay. Hindi na ito lamang paghinga at paggawa, kundi pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos. 2. Pagkatapos ng kamatayan, ito ay ang buhay na walang wakas sa langit, kung saan wala ng sakit, luha, hirap o kamatayan. Makikita mo ng harapan ang Diyos, makakapiling mo ang mga mahal sa buhay na nanampalataya rin, at mamumuhay sa walang hanggang kagalakan. Mahalagang pagkakaiba. Kawalang kamatayan, ito ay simpleng hindi pagkamatay, lahat ng tao ay magkakaroon nito, dahil ang ating kaluluwa ay walang hanggan. Buhay na walang hanggan, ito ay mabuhay ng kasama ng Diyos, ito lamang ang para sa mga nanampalataya at tumanggap sa Kanya. Ito ang pinakadakilang kaloob ng Diyos. Ano ang kahulugan? Ang kaligtasan ay ang pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa kaparusahan ng kasalanan, mula sa kapangyarihan ng masama, at pagbabalik sa atin upang maging anak niya at makapiling siya magpakailanman. Ito ang pinakamahalagang kaloob na natatanggap natin.
Ano ang nililigtas tayo? Mula sa parusa ng kasalanan, dapat sana ay mamatay tayong espiritual at mahiwalay sa Diyos, ngunit dahil kay Jesus, pinatawad na tayo. Mula sa kapangyarihan ng kasalanan, hindi na tayo alipin ng masama. Binibigyan tayo ng kapangyarihang tumanggi sa kasalanan at mamuhay ng mabuti. Mula sa walang hanggang kamatayan, sa halip na mapahamak, tayo ay inihahanda para sa buhay na walang hanggan. Paano ito nakakamtan? Hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti lamang o pagiging mabuting tao. Nakakamtan ito sa pamamagitan ng 1. Pag-amin at pagsisisi, inaamin mong ikaw ay makasalanan at kailangan mo ang Diyos. 2. Pananampalataya, naniniwala kang namatay si Jesus para sa iyo at muling nabuhay upang iligtas ka. 3. Pagtanggap, tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Sabi sa Gawa 4:12, at wala nang ibang makapagliligtas, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Malalim na kaisipan. Ang kaligtasan ay gawain ng Diyos, siya ang nagplano, siya ang nagbayad, at siya ang nagpapanatili nito sa atin. Tayo ay tumatanggap lamang nito ng may pasasalamat at pananampalataya. Kapag ikaw ay naligtas, ikaw ay nagiging pag-aari ng Diyos, mayroon kang pag-asa, at sigurado ka na sa iyong kinabukasan kasama siya. Buod ng ugnayan ang lahat ng ito. Dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang kanyang biyaya at grasya. Sa pamamagitan ng biyaya, ibinigay niya ang kaligtasan sa atin. Ang bunga at dulo ng kaligtasan ay ang buhay na walang hanggan kasama siya. Naintindihan mo ba ng maayos ang lahat? Mayroon ka bang nais linawin palalo o may ibang tanong ka patungkol dito?